Ginisang munggo at pritong tinapa ang ihahain ko sa araw na ito. Simpleng ulam lang pero napakasarap na pagkain. Madaling araw pa lamang ay gumising na ako para bumili sa bayan ng aming uulamin para sa tanghalian. Isang sapit nga pala ng tinapa at kalahating kilo ng munggo ang naisipan kong bilhin sa araw na ito. Medyo mahal nga pala ang presyo ng kamatis dito sa amin. Ang isang piraso ay nagkakahalaga ng 5 piso. Bali tatlo itong nabili ko at umaabot ito sa 15 pesos. Dito tuturuan ko kayo ng technique para mabilis maluto at magbitak itong munggo. Huhugasan nyo nga lang pala yon ng asin para mabilis itong maluto. Nakatatlong hugas pala tayo dyan para siguradong malinis talaga. At dito na nga pala natin yan pakukuluan sa kahoy. Kasi sayang din naman kung hindi magagamit itong mga kahoy para iwas na din gaano sa konsumo ng tangke ng gasol. Bale ito talaga yung nakasanayan namin na paglutuan simula ng mga bata pa kami at hindi ko ikakaya ito. Nanganak na nga pala itong aso namin at sayang nga talaga dahil hindi nagtagal yung isa at tatlo na lang ang nabuhay. At nakakapanghinayang lang. Nanguha nga lang pala ako dito ng talbos ng kamote na ilalagay kong gulay sa lulutuin nating munggo. Malaking biyaya nga yung may mga tanim kayong gulay sa gilid ng inyong mga bakuran. Dahil isa tong mga tanim na pag wala kang pambili ng ulam ay may makukuhanan ka sa mga tabi na pwedeng maging pangraw sa umagahan man o tanghalian o panggabihan. Kaya kung masipag kang magtanim ay meron kang aanihin. Totoo nga yung sinasabi nilang pag may tanim, may aanihin. Simple lang itong bahay namin sa bukid pero may mga tanim kami sa mga paligid-ligid. Napakasarap mamuhay sa bukid. Tahimik, payapa at higit sa lahat sariwang hangin. Ito nga pala yung mga nakuha kong gulay na ilalagay natin sa lulutuin nating munggo. At meron nga din pala kaming tanim na ilang-ilang kung tawagin. Alam kong pamilyar kayo dito at sobrang napakabango nitong amuyin. Priprituhin lang pala natin itong isang sapin na nabili nating tinapa. Bali nagkakalaga nga pala ito ng umaabot sa 60 pesos dito sa lugar namin. Katamtaman nga pala itong nabili kong tinapa, ganito yung kasarapan at hindi maalat. At sakto lang yung ganitong laki niya. At isusunod ko naman igisa itong bawang at sibuyas. At ilalagay na natin itong nahiwang kamatis. Hihintayin lang natin madurog itong kamatis bago natin ilalagay itong napalambot nating munggo. Hahaluin lang natin yan ng kaunti at saka naman natin yan titimplan ng patis, magic sarap, paminta at asin. At ilalagay na natin itong talbos ng kamote, alokbati at malunggay. Hihintayin lang natin maluto itong mga gulay na nilagay natin. Dito makikita mo talagang napakasarap ng ginisang munggo. Kung nanonood ka pa hanggang ngayon, pwede mo bang i-like and share ang video ko na ito? Huwag mo na rin kalimutan mag-follow.